Former Speaker Martin Romualdez's camp is set to file a supplemental counter-affidavit with the Ombudsman today following Orly Gutesa's recantation. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, ano yung magiging laman nitong counter-affidavit? Yes, Diego, tama ka nga, no? The camp of former House Speaker Martin Romualdez will file a supplemental counter-affidavit before the Office of the Ombudsman later today. At ang nilalaman nga nitong affidavit na to ay doon sa sworn statements ng 25 former aides ni former Congressman Zaldico kung saan nga mapapatunayan no na walang kinalaman daw itong si former House Speaker Martin Romualdez pagdating doon sa flood control budget controversy. Kabilang din dyan yung withdrawal nga ng testimony ni Orly Gutesa kung saan sinasabi dito sa testimony mismo ni Gutesa yung evidence ng pagtanggap mismo ni former House Speaker Martin Romualdez ng cash na mali-maleta nga daw ang dami. So para sa side no ni Romualdez, naniniwala sila na ito yung magpapatunay mismo na talagang inosente itong si Romualdez pagdating doon sa nangyayaring kontrobersya sa flood control scandal. So sinasabi din kasi nila dito ay wala nga daw kasing kinalaman at patuloy ang pag-deny nila sa mga alegasyon laban nga sa kanya. Diego? Or klaruhin natin yung magiging timeline. No? When will this affidavit be submitted and what will happen? What is supposed to happen after? Diego, today daw kasi mismo yung deadline na nga ng pagsusumite no, ng mga affidavit, ng counter-affidavit doon for the side of former Speaker Romualdez. So within today, during office hours of the Office of the Ombudsman nga, inaasahan no na magpakita mismo yung kampo ni Romualdez. Technically, he will just be represented by a lawyer. And after that, ay magkakaroon din ng response itong mga investigators tungkol nga doon sa flood control budget controversy pa rin. No? So, kaya nakita natin doon sa statement ng Office of the Ombudsman na this is not a new case nga, sinasabi nila. At meron pa nga daw 28 other testimonies or witnesses na maaari pang magbigay ng supplemental value din doon sa mga kasong iniimbestigahan nila. So, yun pa yung hakbang na tatahakin din mismo ng Office of the Ombudsman pagdating dito sa kaso dahil preliminary investigation pa lang naman daw ito ng kanilang ahensya. So, technically, they would also just with the camp of Romualdez would also wait on how the investigators would respond to this affidavit during their investigation. So in other words, you're saying wala mo nang hindi mo nagagalaw except for the supplemental counter-affidavit ang kampo ni Romualdez until may tugon ng Ombudsman. Ang tanong ko kasi dito, Amy, what's going to happen now because ang daming statements from the other witnesses against Romualdez na corroborative with kay Gutesa. Ngayon na nag-recant, how will this affect yung statements ng iba? Well, most likely, we're expecting din no na mapatawag nga din sa investigasyon itong ombudsman yung ilan pa sa nagtestigo pagdating nga dito sa pagtanggap ni Romualdez umano ng mali-maletang cash galing doon sa flood control budget. So yun pa yung titingnan din natin at na developments dahil doon nga sa statements ay sinasabi kasi nitong sila Gutesa pati na rin ng 25 others nga na nakatanggap din daw sila ng pera. They were technically pressured para nga masabi itong mga pahayag at na-prepare na nga din daw yung affidavits for them. So if ever lang din no, Diego, na mag-recant ng affidavits or other statements, itong mga nagbigay na ng paunang pahayag ay mas mapapagpatibay pa daw noon yung case nga na inosente itong si Romualdez. Pero the investigation still stands at kinakailangan pa nga rin ipagpatuloy no, ng ombudsman itong investigation laban kay Romualdez. Quickly lang before I let you go, may proof ba si Gutesa na nabayaran siya? May paper trail or anything to the effect na talagang meron bribery nangyari para mag-fake siya ng unang affidavit niya, testimony?
Well, so far we have not heard from the side of Guteza. Ang nilinaw lang din dito kanina sa press conference ni Attorney Ade Fajardo nga ay ito daw recantation pati na rin yung sworn statements ng 25 individuals na isasama nila sa kanilang supplementary counter affidavit maya-maya ay na-file na din mismo before the Department of Justice at sa National Bureau of Investigation. So yun yung nakita pa lang nating developments on this side, pero other than that, kung documentary evidence nga na he was bribed by pinangalan niya si Senator Rodante Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor, we have not heard from the side of Gutesa on that end. All right, thank you for those updates. Mobile journalist Amy Atienza.